get financial advisor para matulungan ka, para ma-assist ka kung ano yung proper way of managing the personal finances. Guys, lahat tayo may income, may pera, pero ay hindi marunong mag-manage. Walang idea kung alin yung priority. Hindi naiisip yung future. Pero lahat may income, lahat may pera. Yun lang, ang problem dito ay hindi marunong mag-manage personal finances. 'Di ba? Makikita mo yung ibang tao, ang yaman-yaman ngayon. Tapos in the next year, ayun, biglang bumagsak. Biglang humihingi ng fund. Nung nagkasakit na, bigla na lang nagpapadonate. 'Di ba? So, mas maganda, maliit man yung kita mo o malaki, kailangan mo mag-hire or kumuha ng financial advisor para matulungan ka kung paano mo i-manage yung pera mo, yung income mo. Alam niyo, kung merong doktor sa ating health, kung kailangan natin magpa-check up, yung finances natin, dapat ganun din. So, yung mga advisor natin, yun yung mga doktor para sa mga finances natin. So, kailangan yung mag-consult sa mga financial advisor kung ano yung tamang paano mag-start para sa mga goals. So, yun. Kung kailangan mo ng doktor for your health, then we need also a doctor for our wealth. 'Di ba? So, ganun yun. How to be financially secured. So, the secret is get income, additional income, kung ikaw ay breadwinners or pamilyado na. At pangatlo, create emergency fund. At pang-apat, get insured. At panglima, of course, kung gusto mo maging boss, kung ayaw mo na maging empleyado, then depende kung ano yung goals mo doon sa insurance mo, then pwede mo yun kunin para sa yung business kung gusto mo magtayo. At pang-anim, property. So, of course, huwag ka munang kumuha ng property kung wala kang emergency fund, wala kang insurance, 'di ba? Para hindi masayang yung property mo. And then, pang-pito, kumuha ka ng financial advisor. 'Di ba? Para yung mga goals mo every year, let's say every year, every 5 years, meron kang na-accomplish na goals. Yun naman talaga ang dapat, 'di ba? So, para ma-enjoy natin yung pinaghirapan natin, guys, na income, kaya alagaan mo. Magtabi ka. Kumuha ka ng emergency fund. Kumuha ka ng insurance. Kumuha ka ng yung insurance, maraming purpose dyan. Depende sa'yo kung ano yung purpose mo. Kung gusto mong magkaroon ng business in the future, then merong mga short term, like 7 years lang. 7 years mo lang mag-deposit. 'Di ba? Tapos meron pa siyang insurance na 20 years. O, 'di ba? At kung gusto mo naman, meron din naman para sa critical illness. O, meron din para sa retirement. At walang tapon 'yun dahil meron siyang maturity benefit. So, hindi sayang. Hindi sayang. Walang tapon talaga sa insurance. Pero bago kumuha ng insurance, dapat may income ka, may emergency fund ka na, at ayun, para sa financially secured ka talaga. Yun naman talaga ang kailangan. Kasi hindi naman yung ngayon nag-i-enjoy tayo, may income, pero in the future, magkaroon ng emergency, magkaroon ng mga hindi inasahang pangyayari,
So, ang ending, walang naitabi, walang mahuhugot, walang madudukot, 'di ba? So, mas maganda yung prepare tayo.